Mga ka-wonders, ito ang aming first day tour dito sa Japan. And ang first stop namin is Nara Park. So, Nara Park is located siya sa Nara, Japan. It was established in 1880. So, yung mga nakikita nyo ngayon ay ang mga wild deer or tinatawag nilang sika deer. So, according sa local folklore, si Kadir daw is considered sacred dahil nagbibisit daw sila sa Takamika Sushi. So, before pa kami pumaba dito sa Nara Park, binigyan na kami ng tourist guide namin ng heads up paano kami makipag halubilo sa mga sika deer. Kasi they look harmless but marami na kasing nabalitang mga injuries, especially sa mga tourists kapag nag-interact sa kanila. So, binigyan na kami ng step by step paano kami makipag-interact sa kanila. So, by the way guys, yung mga sika deer, mahilig sila dun sa tinatawag nilang cracker. Dito sa park, may nagtitinda siyang cracker. So, pwede kayong bumili. That is 100 yen. Parang isang bundle na siya. Tapos, kailangan mo siyang ipakain sa sika deer. Medyo malayo. Kasi naaamoy nila yung amoy nung cracker. Kahit itago mo pa siya sa bag. So, yun. By the way, ang Nara Park is 500 hectares. So, sobrang laki niya. At napakarami niya ditong mga shrine or mga temple sa loob mismo ng park. So, sa tour namin na to, nag-book kami sa Klook ng Nara Park, Arisayama Train, and Fushimi Inari. So, that is $59.15 para sa tatlong places na. Ngayon, papunta na kami sa Fushimi Inari. Nag-stop lang kami sa parking area ng mga tour bus and maglalakad na lang kami papunta mismo dun sa papasok sa Fushimi Inari Temple, no? Mag-walk kami maybe 15 to 20 minutes para makarating doon. Maganda naman yung weather. It's like maybe 15 degrees. So, okay lang maglakad. So, by the way guys, kung gusto niyo nitong 3 location dito sa may Kyoto, Nara Park, Arisayama Train, and Fushimi Inari Shrine, mag-book lang kayo sa Klook. So, lakad-lakad lang tayo. Marami na mga establishment, restaurants, mga souvenir shop. So, yan. May mga nagtitinda ng mochi, mga sweets, ice cream, may mga crackers, mga Japanese foods sa mga kaliwat kanan siya, no? Nakikita na natin guys yung tinatawag nilang Torii Gate. So, ibig sabihin malapit na tayo.
So, tatawid na tayo. Of course, nandito tayo sa Japan, kaya follow natin ang mga traffic rules. Dito lang tayo sa pedestrian lane. Alam niyo naman dito sa Japan, malinis at disiplinado ang mga locals dito. So, ito na yung first na torii gate na nakita natin. Sabi nga ng tourist guide natin, very informative actually siya. So, doon pa lang sa bus, binigyan niya na kami ng mga information, mga trivia, parang ang Wikipedia siya actually. Ito daw, Inari, is dedicated daw to sa good harvest at saka success ng business. So, Fushimi Inari Tasha is the head of all Japan's Inari shrines. Merong endless path na orange torii gates hanggang dun sa taas, sa Mount Inari. So, very impressive talaga. At dito famous ang Japan. So, mamaya magwo-walk tayo sa Shrine Tunnel, which is like mga 1,000 torii gates. Each gate is nagre-represent siya ng companies or individual na nagdo-donate dito sa temple. So, sabi nga ng ating tourist guide, mas malaking torii gate is mas malaking donation. So, nilalagyan nila ng name, company name, or individual name sa likod ng mga torii na yan. Meron siyang mga carvings. So, pagpasok natin mamaya sa shrine mismo, pupuntahan natin yung pinakamalaking torii gate. So, dito sa mismong bukana ng shrine, maraming mga stalls, street foods, may takoyaki, may mga noodles, may fried, I think that's churros, meron ding sweet potatoes, baked sweet potatoes, and squid. So, hindi talaga kayo magugutom while you're walking papunta dun sa Mount Inari. Okay? Medyo masikip lang yung daanan natin ngayon kasi sabi ko nga, nandito tayo ngayon sa Sakura season. So, marami talagang turista. Wow, that's fried mochi. Oh, another torii gate. So, balikan natin yung torii gates, no? Sabi ng tourist guide namin, each torii gates is nagre-represent nga siya ng individual or companies. So, meaning, para makapagtayo ka ng torii gate dito sa shrine, you have to give a donation. So, mas malaking donation, mas malaking torii gate. And when you stop donating, they will remove also the torii gate. So, ganun yung sistema. So, nandito na tayo ngayon sa pinaka-entrance ng temple or shrine. Nakita niyo naman masyadong mataas. Mayroon tayong mataas na hagdan na papasukin. Actually, isang entrance tong pinasukan natin. Meron talagang main entrance dun sa baba, which is mas mataas yung akyatin na hagdan. Dito, sa dinaanan natin is another side siya ng entrance. I think there is like 4 entrances na pwede mong daanan. So, ito yung Grand Torii na sinasabi nila. So, ito yung pinakamalaki so far. So, hindi natin mabasa kung anong company yan, no? But, of course, it represents big company here in Japan. So, nagbigay din ng trivia din si tourist guide. One of those are Nintendo. Because Nintendo also is famous in Japan. So, ito na yung pinaka-shrine niya. Ito na yung papasok mismo doon sa park, sa loob. So, before sa Senbon Torii, there are 1,000 torii gates. So, naniniwala sila na there are 10,000 torii gates in the whole mountain na dedicated siya sa Edo period, which is like 1600. So, sobrang ganda guys. Ang laki ng mga temple. Nice experience actually. Nga pala, dito sa side na to, merong
meron kayong parang telling na section, pwede niyong puntahan. So, mag-aalog kayo ng stick. So, tatry natin yan later on. As you can see, merong mga cherry blossom flowers. Sobrang ganda, guys. It's a nice experience actually. Marami nga lang hagdanan. So, kailangan ready kayo sa paglalakad. Maraming temple, may maliit, may malaki. Maraming mga like scriptures. Ayan, pwede kang sindi ng incense or mag-alay ng prayers. So, mamaya, itatry natin yung luck natin sa ating fortune telling stick. So, malapit na tayong pumasok sa pinaka-tunnel section ng mga torii gates. So, ayan, nakikita na natin yung sunod-sunod na mga torii gates. So, sabi ng tourist guide namin, mahaba pa talaga siya. It's like 1,000 itong nandito pa lang sa baba. Like 10,000 torii gates sa whole Mount Inari.
So, at the back of these story gates, dun sa side, meron siyang mga, yun nga, name ng companies, individuals. So, may section dito na medyo maluwag na, means tinanggal na yung story gate dun. So, maluwag pa talaga, malayo pa, hindi na natin tatapusin kasi mataas na siya. It takes 3 hours daw para matapos mo siya, mapuntahan mo yung pinaka shrine sa pinakataas. By the way guys, kung may napapansin kayo, may nakikita kayong mga nakakimono, naka-traditional Japanese na dress, dito pwede siyang rentahan. So, in-inform naman kami ng tourist guide na kung gusto namin ng mas magandang pictures para ma-experience talaga namin yung Japan culture, pwede naman kami magrenta ng mga kimonos and dresses. Kasama na yung mga pag-aayos, bags, accessories, ganyan. So, baka nagtataka kayo bakit may mga naka-dress. So, pwede mo yung rentahan within the day. Kahit papunta ka pa sa isa naming destination, hanggang doon pwede mo siyang suotin. So, yan. Babalik na tayo sa pinaka-shrine sa baba. Pero explore natin yung garden kasi sobrang ganda ng garden nila. Ang daming mga puno, which is matatanda na talagang mga puno. Toyota Denso nga. Yun yung unang pangalan nila. Malamig naman kaya okay lang maglakad. Ay, ewan ko lang. Baka Sobrang linis dito guys. Ang lamig nung weather. Hindi ka naman mapapagod sa ganda nung scenery. So, na-enjoy naman talaga namin. And di ka rin magugutom dahil marami din kainan sa labas. May mga street foods. ikot tayo doon. So, napaka-rich ng history at culture ng Japan. So, marami pang maliliit na torii gates dito sa mga iba't ibang mga area. So, malinis naman yung whole na vicinity. May mga restroom, of course. So, marami pa talagang maliliit na mga park, mga botanical garden sa iba't ibang part niya, no? Shimabi. So, balik na tayo sa ating tourist bus kasi pupunta naman tayo sa Arishiyama.
So may designated ulit kaming meeting place. Pupunta na kami ngayon sa may... So from Fushimi Inari, there like 1 hour travel papunta dito sa Arishiyama. So yung nakikita yung bridge, yan yung Togetsukyo Bridge. Ito na yung pinaka-landmark dito sa Western Kyoto, which is yung Arishiyama District. So it's like 400 years na siya, yung wooden bridge na yan. Yan na yung pinakamatandang wooden bridge dito sa Arishiyama. Yung bridge na yan, sinasabi nila na lovers bridge daw. So pag kayong may lovers na tatawid dyan, hanggang dun sa dulo, makross nila yung bridge, sinasabi may forever daw. So, kaya famous siya sa mga couples, partner na tatawid doon. So, ngayon, pupunta tayo sa Arishiyama Bamboo. So, lakad-lakad lang ulit. Marami na namang mga restaurants sa tabi-tabi, mga street foods. Meron nga silang parang food court dito sa side na yan. So, pag pinasok mo yan, marami siyang kainan sa loob. Dito sa side na yun, nandun yung tinatawag nilang kimono lantern. So, mamaya papasyalan natin yun. So, kung ayaw mo maglakad at gusto mong ma-experience talaga yung 1800s Japan experience, pwede kang sumakay dun sa mga para siyang cart bicycle. Ang tawag nila dun is rickshaws. Yun yung popular way to experience the area. Magbabayad ka nga lang. I think, sabi nung tourist guide, it's like 1,600 yen per person. So, dadaling ka na niya papunta dun sa Arishiyama Bamboo. Actually, maraming bamboo site, pero ang famous is doong Arishiyama. So, mamaya pupunta natin Arishiyama, explore muna natin itong mga maliliit na botanical garden, which is maganda rin talaga. Malawak siya, kailangan mo nga lang lakarin para makapunta ka doon sa pinaka forest, no? Bamboo forest. So, yan, lakad-lakad na naman tayo. Tama nga sila, pag nasa Japan ka, experience mo talaga yung 10,000 steps. Sobra pa. So, more on walking.
Malapit-lapit na tayo. Eto na ang bamboo forest. Pero nandito pa lang tayo sa Bukana. Meron pa talagang malayo papasok. So yung iba na maglalakad, abutin pa daw sila ng 30 to 40 minutes para mapuntahan talaga yung pinaka bamboo forest. And yung iba naman na nag-cart, yung rickshaw, mas accessible sila dun sa loob. So hanggang dun sila hatid back and forth. Yan, hindi ka pa rin magugutom kasi marami pa rin mga street food, mga kainan, mga small na shop, may mga matcha. Of course, may mga souvenir shop, pwede ka makapamili dito. So, labas na ulit tayo dito sa street na pinasukan natin kanina. Babalik na ulit tayo, papunta doon sa bridge. Pupuntahan naman natin ngayon yung bridge. So, best experience talaga. Again, rich culture talaga ang Japan. So, na-preserve nila yung ibang mga structure. Medyo ni-renovate siya, pero andyan pa din sila. That is from 1600. Pahinga muna tayo kasi nakakapagod din.
small bakery, mga ramen house. Hindi ka talaga magugutom kasi marami talagang mga restaurant, food courts. So, from here, nakikita na natin yung bridge. So, lalakad pa tayo, siguro mga 10 minutes pa. Ipapakita ko na lang siya sa inyo sa aking next video. Tatawirin natin yung bridge na yun. Mga ka-wonders, kung nagustuhan nyo ang mga videos ko, please don't forget to like, share, and subscribe, and hit the notification button para lagi kayong updated sa aking mga upcoming videos. See you on my next vlog. Bye!